At kaugnay pa rin po sa bagong taon, may babala ang Philippine National Police sa mga tauhan nitong masasangkot sa indiscriminate firing o pagpapaputok ng baril. Para pag-usapan niya, nakasalang sa Balitang Hali ang tagapagsalita ng Philippine National Police, si Colonel Jean Fajardo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Sir Rafi and Ma'am Connie. Yes po ma'am, kumpirmado na ho ba na may ilang pulis at sundalo raw yung mga nagpaputok na ng baril nito pong Pasko? Tama po ma'am, mula po sa monitoring po natin mula noong December 16 hanggang kahapon po ay may naitala na po tayo na insidente ng illegal discharge of firearms at dalawang pong pulis at dalawang sundalo po ang kasama po dyan sa listahan po na yan. Yung ginamit ho ba nila yung kanilang service firearms o ibang baril? Yung sa dalawang pulis po ma'am ay yung kanilang mga service firearms po ma'am. At ito po ay arestado po sila at pati po yung kanilang mga baril ay kinumpisa na po at ginamit pong ebidensya sa pagsasampa po ng kasong kriminal laban po sa kanila. Alright. Ano po naman ang aksyon ng PNP sa mga naitalang illegal na pagpapaputok po ng baril? Kapag kaganyan, ano ho ba? Dismissal na ba o administrative case? Ano ho ba? Nasampahan na po sila ma'am ng criminal case at kasalukuyan po silang nakakulong. Samantalang yung iba pong mga nahuli po, katulad po ng dalawang army at isang civilian po ay sinampahan na rin po ng kaso at kasalukuyang nakakulong. Samantalang yung dalawa pa po na unidentified ay kasalukuyan pa pong ongoing yung investigation. At yung mga pulis po ma'am ay automatic po sasampahan po sila ng administrative case na maaari po nilang ikatanggal po sa serbisyo. Pero ano ho ba ang mga dahilan nila? Kasi paulit-ulit naman ho, hindi nagkukulang, hindi ba? Taon-taon ng pagpapaalala po ng pamunuan po ng PNP na huwag magpapaputok ng baril. Sa mga nakausap po ba ninyong mga alagad po ng batas, particular na, ano ho ba? Lasing ho ba itong mga ito? Anong dahilan nila? Ma'am, ito po sa dalawang pulis po na na-involve mo, hindi po ito yung normal nating naririnig na indiscriminate firing na basta nagpaputok. Base po sa investigation natin, ma'am, yung isang pulis po particularly, pareho po kasi ito, ma'am, na sa Davao po yung isa dito po sa Manila, ay lumalabas po ay family problem po yung naging ugat po ng pagpapaputok ng isang pulis po dyan. At sa labas po siya ng kanyang bahay nagpaputok ng 3 beses sa lupa dahil may dinadala po itong problema sa pamilya. Yung isang pulis naman po na na-involve, according to the investigation, ay meron po siyang nadaanan na mga maiingay na mga tao na allegedly ay may mga hawak na panabong ng mga manok at itong kanyang sinita nang hindi siya pansinin. Accordingly ay nagpaputok din po siya ng ilang beses sa lupa po. At dahil nga po dyan ay sila po ay inaresto at sinampahan po ng kaso. At nagbababala po ang pamunuan po ng PNP na sino mang mga pulis po ang may involved sa pagpaputok po ng baril not in relation to the official function ay may kakaharapin po mabigat na kaso pati na rin po ng administrative case. Ma'am, sinasabi na po na hindi nag-tape ng mga baril muli this year yung mga kapulisan natin dahil sinasabi mature na dapat sila, di ba? Alam na nila yan eh. So wala ho ba talagang kumbaga rason para i-tape ulit after yung mga insidente pumuli ngayon na bago ng pagpapaputok po ng baril ng mga pulis? Ang kagaya po ng mga nakaraang taon po, ma'am, na hindi na po natin sinelyuhan ang mga baril ng ating mga pulis dahil naniniwala po ang pamunuan ng PNP na mas responsable, disiplinado na po ang karamihan sa ating mga pulis. Ngayon po itong mga insidente po na naitala po natin, ito po ay magsisilbing warning po sa lahat ng pulis na magtatangkapang gamitin ang kanilang mga baril sa pagsalubong sa bagong taon sa anumang form ng rebelry po na hindi po ito palalagpasin ng PNP at may mga dinismiss na po tayo ng mga pulis dahil nga po sa pagpapaputok ng kanilang mga baril at hindi po mga mangingimi ang PNP na mag-dismiss po ng mga pulis kung sakasakaling hindi po sila susunod sa mga sinabi po nating pangapaalala. Alright. Wala pa pong bagong taon pero ilang firecracker-related injuries na itatala at ang ilan dito ay dahil sa illegal na paputok. Kumusta po yung pagbabantay dito ng PNP? Tuloy-tuloy po yung kampanya po natin against sa proliferation po ng mga prohibited firecrackers and as of yesterday po ay mahigit
34,000 na po yung ating nakumpiskang mga illegal na paputok at magtutuloy-tuloy po yan, Sir Rafi, hanggang matapos po itong taon na ito na inaasahan natin na habang papalapit po yung bagong taon ay mas marami po tayong makikita na magbebenta po ng mga illegal na paputok. Kaya i-report niyo po kaagad sa amin dyan kung may mga monitor po kayo sa inyong mga lugar para kaagad po itong ma-actionan po ng inyong pambansang pulisya. Ako po kasi kahapon nasa Tondo, Maynila. Gaano ba kahigpit talaga pinatutupad yung pagpaputok ng illegal na mga paputok? Dahil kuminsan maririnig mo sobrang lakas talaga. Pero may mga otoridad naman na malapit. Kuminsan baka pinalulusot na lamang ito dahil pa isa-isa siguro. Pero gaano ba dapat kahigpit yung pagpapatupad nito? Mahigpit po dapat, sir, yung ating pagpapatupad daan sa mga designated firecracker display zone po. Base po doon sa Executive Order 28 na nilabas po ng ating dating presidente, ay dapat po ay umiiral pa rin po ito at doon lamang po sa mga designated community firecrackers display lamang po pwedeng magpaputok ng mga allowable na mga firecrackers and other pyrotechnic devices. So, sabi ko nga po, kung meron po tayo mga mamamonitor at inaasahan din po natin yung ating mga katuwang na mga barangay officials ang tutulong po sa atin para sawatahin po at pagsabihan po yung mga kababayan natin na mahilig pa rin pong magpaputok ng mga firecrackers doon sa kanilang lugar. Dahil bawal po yan, maaari po kayong maharap sa kaso po. Ano pong gagawin at saan dadalhin yung mga nakukumpiskang illegal na paputok? Agad po ba itong sinisira? Pagkatapos pong ma-file po yung kaso, dahil kapag kayo po ay nahuli na nagbebenta po ng prohibited firecrackers, ay masasampahan po kayo ng kaso violation po ng Republic Act 7183 at sinasumiti po natin at pinipresent po natin sa prosecutor's office po yung mga yan para po maging ebidensya. At pagkatapos po na yun, once ma-inventaryo po ng maayos at ma-present, lahat po ito ay dinidestroy po natin at sinasama po natin dyan at wini-witness po yan ng mismong may-ari po nitong mga papuputok, pati na rin po yung ating local government officials para makita po nila na talagang ito po ay sinisira para hindi po pakinabangan ng iba. So ang mahalaga pagdating sa illegal na paputok, dapat magsumbong yung mga makakakita at makakarinig nito. Maraming salamat po sa inyo, PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Thank you po, sir.